Samantala, update sa Statement of Contributions and Expenditures issue ni Senator Rodante Marcoleta at ang hinihintay na petsa ng BARM elections sa ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Good afternoon. Magandang tanghali po, Sir Joshua, at ating pong kapatid na si Yusek Aboy para isang magandang tanghali po. Good afternoon po. Yeah. Sir, hingi po kami ng pinakauling update ng COMELEC sa investigasyon sa umano'y discrepancies sa Statement of Contributions and Expenditures ito ni Senator Rodante Marcoleta, lalo na natapos na ang fact-finding phase nito. Tama po, tuluyan na po nakapagsumite ang aming Political Finance and Affairs Department doon po ng kanilang recommendation sa ating pong Commission and Bank. At sa kasalukuyan nga po tinatalakay sa isang deliberation ng ating Commission and Bank ang kanilang magiging desisyon patungkol sa recommendation na to. Inaasahan din po natin, Sir Joshua, Yusek Aboy, na madedesisyonan po dito yung mga tanong na nakikita natin. Yung una po kailangan ba talagang maisama sa ating statements of contributions and expenditure yung po mga lahat ng ating tinanggap na mga contributions kahit pa hindi pa panahon ng kampanyahan at kahit pa sinasabi ng mga umiiral na batas na hindi pa kandidato. At kung sakali man po dito rin didesisyonan ng Commission and Bank, pagkatapos ng kanilang deliberation dyan, meron bang nalabag na batas patungkol sa hindi pagdedeklara ng naturang mga kontribusyon na tinanggap at ginamit patungkol sa halalan at sa kampanyahan? Kuya Director, ayon sa kampo ni Senator Marcoleta, ang ilang donasyon ay binigay bago pa siya maging opisyal at maging opisyal na kandidato. Paano po ito tinitingnan ng COMELEC sa ating election laws? Tama po kayo. Dahil nga po dun sa umiiral na Section 15 ng Republic Act 9369 na kahit nakapagsampa na, nakapag-file na ng Certificate of Candidacy ay hindi pa maituturing na kandidato ang isang tao until the first day of the campaign period. Yan din po ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman doon sa Piñera versus COMELEC. Ngunit ito pong desisyon na to ay tinitignan ng COMELEC doon naman po sa larangan ng mga umiiral na batas. Una, pagdating sa contribution. Pagdating po kasi sa contribution, ang definition po ng Omnibus Election Code dyan ay yung natatanggap na anuman pong bagay na may halaga na gagamitin po para ma-impluwensyahan ang kampanyahan o pagdating sa eleksyon. Ikalawa, yung pong requirement doon sa ating Section 107 at nakalagay din po sa full disclosure requirement ng Omnibus Election Code na kailangang maideklara ang lahat ng tinanggap. Full itemized disclosure po, pangalan, pati na rin kung kailan tinanggap at magkano ang tinanggap ng mga contributions. At of course, yung pangangailangan na dapat ma-reflect ito sa isang statement of contributions and expenditure na kailangan isumite ng isang kandidato. So lahat po ito ay pinag-aaralan ng Commission and Bank, ang umiiral na batas sa kabilang banda at yung requirements din po ng mga patungkol sa statements of contributions and expenditure sa isang banda. Asahan nyo po, Yusek Aboy at Sir Joshua, na kapag natapos na po ang pagdedesisyon ng Commission and Bank ay agad naming ilalabas at isa sa publiko ang desisyon po nila. Okay. Director, tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Job Manahan ng ABS-CBN News. Kailan po inaasahan maglalabas ng pinal na desisyon ng COMELEC hinggil sa SOSE ni Senador Marcoleta? At ano-ano po yung mga posibleng susunod na hakbang pagkatapos po nito? Gaya nga po ng naanunsyo ni Chairman Garcia noong mga nakaraang araw, ngayon po talaga inaasahang mailabas dahil kanina po ay sinimulan na nilang i-deliberate ang rekomendasyon po ng Commission and Bank. So inaasahan po natin na mailalabas, maisa sa publiko at gaya nga po sa polisiya ng Commission on Elections, kapag may desisyon ay agad namin itong ilalabas at isa sa publiko nang malaman po ng taong bayan. Director, At pagkatapos po ng desisyon na to, titignan po natin ano ba talaga yung magiging desisyon. Meron bang nakitang paglabag sa batas? At kung meron bang nakitang paglabag sa batas, ano ang epekto nito? Ito ba'y mananatiling isang kasong administratibo o meron itong kasong kriminal na naaayon sa batas? At kung sakali man po nawala, ito na po ang katapusan ng kanilang tinatawag na resolusyon. Okay. Director, sa mas malawak na konteksto, paano tinitiyak ng COMELEC ang transparency at accountability sa lahat ng kandidato pagdating sa pagsusumite ng kanilang SOSE? Dalawang bagay po. Una po sa lahat ang pag-i-implement
akta. Pagpasisiguro na tutuparin ng lahat ng kandidato ang mga umiiral na batas tungkol sa disclosure, submission at higit sa lahat po yung pagre-reflect ng itemize at lahat ng detalye kasama ang pangalan, magkano at petsa dun sa mga tinanggap na contribution at yung katuwang po nito sa kabilang banda kung kailan at paanong paraan ito ginastos. May ikalawang bahagi po kasi ang requirement ng batas na ito kung saan ang lahat po ng donors, yung mga nagbigay para sa kampanyahan, ay meron ding obligasyon po na magdeklara at magsumite ng isang statement of contribution kung saan makikita rin po kailan, saan, anong pamamaraan, anong uri at kanino na ibigay po ang donasyong ito. Bakit po siguro na itatanong ninyo na bakit pati yung donor ay kailangang magsumite? Bukod po sa nire-require ito ng batas, meron po kasing provision na ang mga contribution o yung mga donation na tinanggap para sa pangkampanyahan at para sa halalan ay hindi dinubuwisan. Ngunit ordinarily po kasi kapag ikaw ay nag-donate ng isang bagay na may halaga sa isang kapwa natin po na tatanggapin ito, pero pong babayaran po na karampatang buwis dyan. Kaya napakahalaga po ng declaration nito. At kung titignan nyo sa magkabilang panig, ang paglabag po nito ay may karampatang either administrative side o yung tinatawag po natin na criminal side. Kaya nga po lahat po ito ay tinitignan ng Commission on Elections. Okay, Director, sa ibang usapin naman po tayo, posible naman daw po na maipasa na ngayon linggo ang panukalang batas na maglilipat ng BARM elections sa September 2026 ngayong taon. Masasabi po ba natin na handa ang komisyon sa ganitong timeline? Opo, nakahanda po tayo. In fact, nung pong sumali po tayo sa mga technical working groups at pagdinig po tungkol sa pagbabalangkas po dito sa ating Senado at sa ating pong House of Representatives, luminaw po nakita po natin ang pagkakaisa ng buong Kongreso na talagang itakda ang September 14, 2026 bilang petsa ng kauna-unahang BARM parliamentary elections. At dahil nga po dito, agad pong binalangkas at ipinromulgate ng COMELEC yung po naman po mga karampatang resolusyon na magsusulong po ng mga pagbabago sa Bangsamoro Electoral Code tulad ng pagtanggap pong muli ng filing ng mga petitions for registration ng mga sasaling political parties pati na rin ng mga sectoral organizations. Inalabas na rin po namin yung aming resolusyon patungkol po do sa extension ng period patungkol dito. Ngayon lang din po, kalalabas lang din. Nang sa gayon, mastupad yung tinakda na pagbabago sa Bangsamoro Autonomy Act 86 at higit sa lahat po, pati na rin yung sa 88. 86 po kasi yung districting at 88 yung mga pagbabago sa ilang provision. Dahil po dito, maisasabuhay yung pagdadagdag, pagsaling muli ng mga bagong political parties na papasa sa requirements mismo ng electoral code na yan. At asahan din po natin, pagpasa at pagkapirma ng ating Pangulo, kung ito man po ay talagang magiging batas, isusulong na po namin kauna-unahan yung calendar of activities, pati na rin po yung implementing rules and regulations, kasama na po yung pangangampanya, pati na rin po yung ilang aktibidades at sa lahat, yung mga ipinagbabawal o prohibited acts sa panahon po ng parliamentary election period. Director, paano nakakaapekto ang bagong districting law sa mga pagbabago sa political boundaries sa paghahanda ng COMELEC para sa eleksyon sa BARM? Napakalaki pong bagay nito dahil una sa lahat po, sa distrito nakasalalay po ang paglulugar ng ating mga botante. Unang-una po, dapat malaman ng mga botante ang hangganan ng kanilang distrito nang malaman nila saan bang distrito na ako ngayon. Ang bayan ko ba ay nabibilang sa anong distrito ng aking lalawigan? At pagdating nga po sa lungsod ng Cotabato City, malaki ang tanong dyan. Barangay po kasi ang pinag-uusapan, hindi na munisipyo. Saan ba nabibilang ang aking barangay sa 3 distrito ng Cotabato City? At yan po ay sa ating botante pa lamang. Ikalawang epekto po na napakalaki dyan ay yung kakayanan, yung karapatan at yung kwalifikasyon na maging kandidato. Tatandaan po natin, laging 5 ang kwalifikasyon ng pagkandidato. Una po, yung tinatawag na citizenship. Pangalawa po, yung residence. At higit sa lahat po, dyan po mapapase sa residence po na yan. Sa eksaktong distrito, lamang siya pwedeng kumandidato. Dahil kung titignan nyo po, dito sa BARM parliamentary elections, lalong-lalo na po, dun sa 32 na parliamentary districts, kinakailangan
doon ka lamang sa residence mo na nabibilang sa distrito na tatakbuhan mo, ikaw makapag-file at tatanggapin ang Certificate of Candidacy. And of course, patungkol naman po doon sa mga ating mga sectoral organizations, bagamat po hindi ito nababase sa distrito. Then again, ang pagboto ng ating mga kababayan po ay sasagawa sa distrito at ito po ay bibilangin at kakanvasin sa kani-kanilang distrito. Okay, Director, sakasakali po maaprubahan ang batas sa huling sandali bago po mag-adjourn ang Kongreso. Sasapat po ba ang panahon para sa voter education, logistics at deployment ng election personnel? Nakikita naman po namin na kung sakali pong sa lalong madaling panahon ay magiging batas ito, sapat naman po ang panahon. Ito kasama po ito sa mga dahilan kung bakit inilipat din at napilitan pong iurong mapansamantalang matigil yung supposedly March 30, 2026 BARM parliamentary elections. Bukod nga po dun sa problema sa pagdidistrito ay ang kakulangan sa oras ng paglalahad ng voter education at information campaign. Dahil nga po meron po tayong ilang buwan na matitira. Ngayon po ay Marso pa lamang, Setyembre. Kakayanin naman po, pagdating naman po sa development ng teknolohiya patungkol po sa halalang ito, malinaw din po sa mga panukalang batas na ang gagamitin po natin ay yung tried, tested at proven na sistema ginaginamit natin noong nakaraang May elections. So meron na lang po kaming tinatawag na customizations at configuration para po maisaayos ang programa, ang balota doon po sa sistema gagamitin. Dahil tatandaan po natin, tatlong posisyon po lagi ang paghahalalan dito. Yung pong tinatawag na political party representative, yung parliament district representative at yung sectoral organization representative na magiging miyembro ng parlamento. Inaasahan nga rin po namin dahil sa pagbabagong idinulot doon sa kanilang electoral code na tahasan ng kakandidato yung mga supposedly dati ay nominado ng sectoral organization. Hahaba ang ating balota sa unang pagtataya namin, baka umabot ng 1 metro, hindi po ito obra, magdudulot na maraming problema. Ngunit kaya naman po ng ating sistema na maging 2 o higit pa ang balota, masiguro lamang po na magiging maayos ang hindi lang pagbibilang kundi yung mismong pagboto ng ating mga kababayan. At dahil nga po maaga namin din nasimulan yung mga ibang paghahanda dito, inaasahan din po namin matatapos namin ang mga petisyon patungkol sa registration ng political parties, sectoral groups at iba pa, mailalahad ng maayos ang voter education, makapag-iimprenta ng tamang bilang ng balota at higit sa lahat po, yung pinakahuli, yung nasa backend, yung deployment, ang pagpapadala ng lahat ng ito sa mga iba't ibang bahagi ng BARM na alaman naman po natin medyo may kahirapan dahil po ito'y marami dyan ay geographically isolated and disadvantaged area. Ngunit sa aming pagtataya, kakayanin naman po lahat nito sa sapat na oras. Basta maipasa lang sa lalong madaling panahon ang mga panukalang batas. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, impormasyon at update. Director John Rex Laudiangco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Thank you, Kuya. Maraming salamat.